mapagpalang buhay mga kapatid, ipapakalat nyo dahil sumusobra na talaga ang mga sindikato at sobra ding daming tulog. Kahit anong pangaral, kahit anong gising, ayaw magising-gising dahil mas pinili nila na makinig doon sa mga doktor daw, sa mga eksperto daw, na wala naman talagang taong eksperto. Basahin natin mga kapatid ha, ang isang komento. Totoo lang yan, hindi nila tinatanggap ang bata sa school pag di kumpleto ng bakuna. Hinihingi nila mula sanggol na bakuna, kailangan kumpleto. Kukunin mo sa pedia ng anak mo. Swerte yung may sariling doktor. Paano yung sa center lang, stricto sila? Bakit nyo required ang bakuna? Ha? Palagay natin, kumpleto kayo ng bakuna, no? Tapos ako ay walang bakuna. O di ba ba't hindi kayo matakot? Kasi di ba sabi nyo, immune na kayo, protektado, safe and effective ang nandidiyan sa inyo. So ako ito ngayong susceptible na mahawaan. Ako itong prone, ako itong dapat magkakasakit. Ba't kinatatakot sa akin eh? Ako naman ang mamamatay. Anong pakinyo, oy? Pakinyo sa buhay ng tao. Next. Tinuod na ma'am, kay ang akong anak nursing iyang course. Obligado daw jud nga i-vaccine, kay kung magpa-vaccine, dili ma-enroll. Maybe kung dili magpa-vaccine, dili ma-enroll. Obligado daw sa nursing na course. When I was in second year, I clearly remembered no na kailangan magpa-hepatitis vax. Tapos ang aking mga classmate kanira pa kay kwarta man sa eskwelahan, no? Naaman may portion dira niya. Naanay naka-tie up na clinic na kung saan pupunta kami, no? Pagdating doon kay hindi lang ko pangalanan, kaya naman ko 5% dito sa clinic, likod lang ng bahay namin sa Mandaue, ang klinika. Sabi ko na, tapos nakas ako niyan, ganun, tsaka may mga allergies ako, kaya hindi ako napilit. Ganun lang mga diskarte. Tapos natin third na, yung comment na, yung kapatid ko, wala namang sakit na malala, lagnat lang. Nang gumaling, pinilit turukan ng booster. Walang isang linggo namatay. Nangitim puso niya. Buhay pa sana yun, pinakamamahal kong kapatid, nag-iisang lalaki na kapatid ko. Last one, dahil sa pera ba, at kahirapan ay daming kakapit sa patalim. Ang taong hindi marunong magtiis ay siyang mapadali ang buhay. Sadly mga kapatid, dahil example yung mga 4Ps nating kapatid ay natatakot sila na matanggalan ng grants dahil magkano naman talaga ang income nila, no? At sayang ba na mawala ng 500, yun ang inisip nila. At isa din na sa utak nila na parang pinapasukan sila ng mga demonyo ba, itong mga taga-DOH, no? Na swerte kayo dahil biruin nyo ang mahal ng bakunang to, 5,000, 4,000, ganun, tapos libre lang dahil 4Ps. Isa to sa benepisyo ninyo, yun ang pangbilog sa ulo nila. Nya, aside diyan, meron pang pasnacks, may pabigas pa, diba yung iba, 10 kilos na bigas. Nya, kanang kawawa sila mga kapatid dahil sa sobrang takot nila ba na matanggalan sila ng mga ganyan, kahit konting ayuda ibigay mo kapatid, malaking bagay yun sa kanila. Kaya wag niyo sang sasabihan ng mga bobo, mga uto-uto. For me, ang mga uto-uto, etong mga filingero na mamarunong, no? Dahil mga 4Ps, karamihan sa kanila, wala talaga silang alam because they have no access to information. Hindi katulad sa atin na nagsasaliksik, busy tayo sa mga bagay na nakakatulong sa humanity. Ang mga kapatid nating 4Ps, yung mga nasa marginalized sectors, ay wala na pong oras na magsaliksik dahil nga po, busy sila sa paghanap buhay at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Sorry, ang hirap talagang magtagalog. So yun po, aralin ninyo ang inyong mga karapatan. Lahat po tayong tao ay may karapatan sa buhay. We have the right to life, right to liberty, liberty of abode. We have the right to travel kung saan natin gustong pumunta, umalis ng bansa at bumalik ng bansa anytime ay pwede po. We have the right to security. We have the right to refuse any form of abuses, especially ito sa dugo, no? Dahil etong pagsapilitang bakuna ay abuso sa dugo, kaya ipakalat ninyo that etong mga karapatan natin ay inherent, minana, birthrights, hindi po binigay ng gobyerno, hindi binigay ng DOH, hindi binigay ng Pilipinas. Ito ay ipinasa sa atin, binigay ng ating mga ninuno, ng ating mga ancestors. Kaya nakakagalit, especially itong abuso sa lupa, yung tax silica, kasi ang sabi nila BCDA daw ang may-ari ng lupa. Kaya ako na naiirita kasi po kayo BCDA, even though you have the land title, no? At yung mga titulo ninyo showing humans na inyo daw, kayo daw yung may proof of ownership, but hell no, you can never own, and you haven't owned anything, especially the ancestral domain of the indigenous peoples, the ancestral domain, the AD, the ancestral lands of those human beings na sobrang tagal na diyang naninirahan, minana pa nila sa kanilang kanunuan. Kaya yung paandar ninyo na nakakuha kayo ng documentation, meron kayong certificates from the LRA, from ROD, kung saan ba ganyo yan sinindikato, ay alam namin yan kasi kadaling kumuha ng ganyan, kadaling gumawa. Gets nyo? Mga kapatid, aralin nyo at ipakalat ninyo na huwag matakot lumaban at tumawag po kayo, magmensahe kayo sa pinagkaisang tribo sa Pilipinas. Una, Maharlika, gising Maharlika, samahan ng mga katutubong mamamahid sa Pilipinas. We also have tribong tao. Ang dami po. Meron pang Philippines for Visayas Federal Movement, Maharlika Constitution, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thousands of tribal groups, sectors, organizations po, ang ating mga freedom fighters, ang ating mga advocates, kaya hindi po kayo nag-iisa, lumaban ka tao. Ang dami-dami mong karapatan. Kailangan mo lang manindigan, mag-assert, lumaban ka tao. Huwag ka matatakot na eto lahat. Yan lahat ng mga abuso niyo, sumbong ninyo. Huwag niyong palampasin. Kuhanin ninyo ang pangalan ng mga namimilit na turukan ng inyong mga anak. Kaya pililit ka, kuhanin mo pangalan, lalo kung tinurukan ng iyong anak or ikaw. Kasi meron pang ibang programa na ituturok sila sa matatanda. We have the influenza and the pneumococcal. Tandaan nyo yan, bata at matanda. Walang ligtas sa mga demonyo. Kasi nga po, we're already 6 years, 4 years na lang ang nalalabi sa kanilang IA Immunizations Agenda 2030, which started in 2021 up to 2030.
So meron lang tayong 4 na taon. At kung buhay ka pa ngayon, kahit kumpleto yung booster shots mo, kahit kumpleto ka ng mga sinasabi mong vaccines since birth or since time immemorial, kung ano man yung mga bakuna, no? Kaya sabi nila, hindi ka pa pinanganak, may bakuna ka, okay, well and good for you kapatid, sa'yo inay, sa'yo itay, kung kumpleto ka ng bakuna, then you should be thankful because you're still blessed that you're still alive. No? You're so blessed na buhay ka pa kapatid, buhay ka pa inay, at hindi ka natamaan sa epekto ng lason. Magkaiba nga po ang katawan. You have that very strong immune system. What about the others? What if they are one of the 30,000 humans, one of the 40,000, one of the million humans na maapektuhan, magkakaroon ng thrombocytopenia, magkakaroon ng epilepsy, seizures, magkaroon ng kaniging anaphylactic shock, nangate hanggang sa nag-angioedema, na magka ang puso. What if isa ka doon? Then, kapatid, hindi ka pwedeng mag-take ng risk kasi hindi mo nga alam kung magiging isa ka doon at wala ka ng buhay. Kaya learn humans and assert lumaban tayo tao dahil hindi ka nag-iisa tao. Ipakalat nyo please.